Number 2, in His faithfulness in provisions. Diba? Sa kanyang katapatan po in providing our needs. Mga kapatid, lagi kong binabanggit ito. Halos 1 taon na ang pandemic. Ikaw na nag-iisip noon, makakaraos ba tayo? Diba? Paano na tayo? Lalo na ikaw na nakikinig ngayon, na alam mong dahil sa pandemic na ito, nawalan ka ng trabaho. O dahil sa pandemic na ito, medyo apektado ang negosyo. Pero ang tanong, bakit hanggang ngayon nakakaraos ka? Why? Because our God is dependable and He is faithful and providing our needs. Yan po ang patutuo ng psalmist. Sa Psalm 37, verse number 25, I have been young and now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Ibig sabihin po, ito'y patutuo na mula pagkabata hanggang siya'y tumanda, hindi niya nakita na ang anak ng Diyos ay kanyang pinabayaan. Our God is dependable because our God is faithful. At ang isa sa kapahayagan ng katapatan ng Diyos ay ang i-provide niya kung ano po ang ating mga pangangailangan. Yes, napakamatapat ng Diyos. Kung titingnan niyo po sa Deuteronomy chapter 7, Deuteronomy chapter 8, hindi na natin para basahin pong isa-isa yan, pero ano ang sinabi ng Panginoon? Sino ang nagdala sa kanila doon sa pangako, sa lupang pangako? Sino ang nagpakain sa kanila sa kanilang paglalakbay? Sino ang nagpakain sa kanila ng mana? Sino po ang nagprotekta sa kanila? Sino po ang nagbigay sa kanila ng mga goodly houses? Everything na meron tayo, ang tamang kaisipan, probisyon ng Panginoon yan. Everything na na-enjoy mo sa buhay mo, probisyon ng Panginoon yan. Yung araw-araw na kinakain mo, probisyon ng Panginoon yan. Yung lakas na meron ka, kahit hindi ka na kumakain, probisyon ng Panginoon yan. Yung karunungang meron ka, probisyon ng Panginoon yan. Yung pampamilya na natutugunan sa pangailangan, probisyon ng Panginoon yan. I am telling you this afternoon, our God is dependable. At ang kanyang katapatan ay hayag sa kung paano niya ipinoprovide ang ating mga pangangailangan. May mga kapatiran nga po tayo na kung saan talagang minsan baka mapagkamalian pa natin. Pero nagiging totoo lang po sila na sa naging sitwasyong ito, na sa usapang tipikal na kaisipan ng tao, iisipin mo na baka magdahop tayo. Ay, baka hindi alam ng mga millennials yung magdahop, ano? Alam niyo ba yung salitang magdarahop? Yung ganon? Oh, Sir Lindon, alam mo ba yung magdarahop? Diba? Yung maghihirap, yung kakapusin, yan, di ba? Yun po, pasensya na kayo, talagang Tagalog na Tagalog po ako mga kapatid eh. Di ba? Yun ang iisipin natin. Because of this situation, yun yung typically, tatakbo sa isip mo, na matindi po ito, di ba? Pero alam natin, kahit po yung ilan sa mga kapatiran natin dito, at alam ko, kahit yung tahimik lang, hindi ka nagsasalita, pero alam mo na talagang totoo ang sinasabi ko, that our God is faithful. Amen? Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon. Kaya nga, i-apply lang natin yung mensahe kanina, lalo nyo pong may-enjoy. Diba? Lalo nyo pong may-enjoy. Alam nyo po, it is one thing for us na mag-offer tayo sa Diyos sa maluwag na kalagayan. Ibig sabihin po, if our situation is, good, na talagang tayo po ay well-able, na talagang sabi nga sobra-sobra yung meron tayo. Pag ikaw ay nagbitiw, pag ikaw ay nagbigay, dahil sa kung ano yung kasaganaang meron ka, yan po'y nakakatuwa sapagkat hindi lahat ng sagana nagbibigay. Pero yung nasa sitwasyon ka na kung tutusin, sa typical na tao, dapat tipirin natin to. Baka mamaya kung ano na mangyayari sa mundo natin, baka magkaroon ng mas matitindi pang krisis, di ba? Yung bang mabuhay ka sa worries, na dahil dito hindi mo na magawa yung dapat mong gawin. Mga kapatid, kung naniniwala ka that our God is dependable, yung economy natin, hindi subject ang Diyos sa ating economy. May sariling economy ang Panginoon. At sa economy ng Panginoon, alam nyo po, siya po ang nagbibigay, siya po ang nagsusupply, siya po ang nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Amen? Yes. Mga kapatid, our God is dependable. The people of God experience that. Bagamat sabi ko nga, nakakalungkot
na ikaw, ang dami mo nang naranasan na pinatunayan ng Diyos na provision niya, pero heto at heto, again and again, dumarating ka pa rin sa pagkakataon, nagdududa ka, nahihinaan ka ng loob, katulad dun sabi ng testimony kanina, na talagang, bibigay pa ba natin? Ganito na yung sitwasyon natin mga kapatid. Kung ano yung kalooban ng Diyos, i-apply mo lang yan, sapagkat kung tutuusin po, bago pa malaman mo kung ano yung kailangan mo, alam na ng Diyos yan. And God is more than willing and more than able to supply and to provide all our needs. Mga kapatid, pangatlo po, ano po yung una? Our God is dependable. Diba? In fighting for His people, in His faithfulness in provisions,